Catholic Broadcasting this Jubilee year 2025. Apologetica. Ave Maria! Ocho Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin natin sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco, si Evangelista. The truth has set me free. Ako po si Brother Albert Gales from the Roman Catholic Diocese of Imus. Amen. At syempre sa ating technical side, kasama natin ang magiting nating Engineer Marlon San Diego at si Ernest, ang ating production assistant. So this afternoon, mga kapanalig, bago tayo magsimula, Brother Albert, ay gusto kong i-congratulate, batiin sa kanyang ika-29 na taon ng ordinasyon ng pagkapari. Wow. Hirap nun, 29 years ng pari. Ang ating idolo, ang ating iginagalang na rektor at kura paroko ng Basilica Minore at Pambansang Dambana ng La Virgen Divina Pastora, parokya ng Tatlong Hari sa Gapan City, Nueva Ecija, Very Reverend Father Aldrin Belay Domingo. Happy 29, Father. Hari nawa lahat ng mga batang pari ay umabot ng inaabot nyo ngayon na mga ibig sabihin, mga senior priest na, no? Kasi may mga kakilala tayong mga bagong pari, Engineer Marlon, ilang taon lang naging pari, mga nagpaalam na sa bukasyon, nakakalungkot, di ba? So hari nawa na ang perseverance, ang grasya ng Diyos sa bukasyon ng pagpapari manatiling nasa mga bagong orden, mga bagong orden na, brother, yan, di ba? At syempre, kinukongratulate ko din ang mahal nating kaibigan. Idolo din natin ito, Brother Albert. Happy 3rd installation anniversary bilang kura paroko ng San Roque, Baluarte, Gapan City uli. Si Reverend Father Robert de la Cruz. Di ba? Kahapon yun. Pista ng San Roque. Ngayon naman, yung anniversary ni Father Aldrin Domingo. 29th sacerdotal anniversary. At sa pagpapatuloy po, ako po ay personal na nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag-alay ng dasal, misa, pakikidalamhati at pakikiramay sa aking mahal na sister-in-law, si Elpidia Lydia de los Santos San Pedro na pumanaw at hinatid namin kahapon sa kanyang huling hantungan dyan po sa Plaridel, Bulacan. So ang kanyang kabiyak na si Katino, ang kanyang tatlong anak, si Nandi, si Nante at si Enson at ang buong pamilya de los Santos at San Pedro ng Plaridel, Bulacan ay taus-puso pong nagpapasalamat sa inyong pakikidalamhati. Maraming salamat po. Ayokong dahil alam mo, pag ang tao, engineer, mabait, no? Masakit sa puso na mawala, pero ang buhay natin ay talagang isang paglalakbay. So sa lahat po ng mga nawalan ng mahal sa buhay, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Isa ang pangako ng Panginoon. Sabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, sino mang nananalig sa akin ay muling mabubuhay. Kaya sabi ni Apostol San Pablo sa unang aklat ng Korinto chapter 15, kung ang pag-asa natin ay sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawang nilalang sa daigdig. Ibig sabihin, kung may kamatayan, meron tayong pag-asa na mayroong bagong buhay at itong bagong buhay na ito ay forevermore. Dalawa lang yan, Brother Albert. Sa piling ng Panginoon o sa piling ng demonyo. Ganun lang kasimple. Kaya mamili na kayo. Naalala ko tuloy isang politiko, sabi niya ganun, magsama-sama na tayo doon sa impyerno. Bahala na kayo kung gusto niyo sumawa doon sa politikong iniimbitahan kayo sumama kay Satanas. Kaya mamimili rin tayo ng mga sasamahan, di ba? Okay. Ba't ka ba bakit ba binabanggit to, Brother Albert? Alam mo, related ito sa ating topic this afternoon. Related yan. Yung kamatayan, yung muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin kasi ng ating topic ay yung perspektibo ng isang Kristiyano na meron tayong kahihinatnan kung tayo ay magiging mananampalatayang tapat sa Panginoon. Alam mo kung ano yan? Katulad ng perspektibo ng mahal na ina. Yung tinatawag nating assumption. O sa wikang Latin, ang ibig sabihin ng assumption ay
iniakyat, no? Pag-akyat sa langit. Hindi yung katulad ng Panginoon na umakyat siyang kusa sa kanyang sariling kapangyarihan, kundi ang mahal na ina ay iniakyat sa langit. At itong katuruan pong ito, mga kapanalig, ay naging aral ng Santa Iglesia, ng mga mananampalataya, matapos po ng mahal na ina ay matapos sa kanyang earthly race or earthly life dito sa daigdig na ito. Nananampalataya tayo na siya ay dinala, no, sa langit, katawan at kaluluwa. Kaya nga yung assumption sa Latin ay yung tinatawag na iakyat, no? Iakyat, hindi po by her own power, kundi sa grasya ng Diyos, ang mahal na ina ay iniakyat. At ito po itinuturo sa Santa Iglesia Katolika at doon sa mababang antas ng Eastern Orthodox Church. At nag-ugat po ang doktrinang ito sa panahon ng imperyo ng Byzantine noong ika-6 na siglo, at nagkaroon po ng taunang piyesta sa pag-alala sa ating mahal na Inang Maria, at unti-unting naging pag-alala sa kanyang kamatayan. Alam mo yung tawag doon sa kamatayan ng mahal na ina? May tawag doon. Dormition. Yun, dormition. Ibig sabihin ay pagtulog. Kasi tayo, naniniwala tayong siya ay hindi talaga namatay. Yes. Kaya merong aral ng dormition or pagtulog. At sa pagkalat ng pagdiriwang na ito sa kanluran, ay napagbigyan diin ng pagkabuhay na muli ng mahal na ina sa pagluluwalhati ng kanyang katawan at ng kanyang kaluluwa, ay ipinagdiwa nga natin nito lamang nakaraang araw, nung August 15, di ba? So meron tayong tinatawag na Assumption of the Blessed Virgin Mary sa simbahan. Ang araw na ito ay Assumption. Holiday obligation, yes. di ba? At tandaan po natin, sa Middle Ages, talagang nagtuloy-tuloy na yan. Kaya nga dumating sa punto na ito po ay naging dogma. Brother Albert, ano ang ibig sabihin ng dogma para maintindihan natin? Tandaan po natin ito, mga kapanalig. Kapag sinabi po nating dogma, kung titignan po natin etymology po nito, or yung pinagmula ng salitang dogma, sa salitang Griego na dogmata, nang ibig sabihin ay, sa salitang Tagalog ay utos. Bakit utos? Sapagkat, for example, kapag sinabi po nating for Marian dogma, ito po ay tumutukoy sa 4 na dogma o yung pangunahing turo ng simbahan patungkol sa mahal na Birheng Maria, na bilang isang Katoliko, dapat nating itong sampalatayanan. Kung hindi natin sasampalatayanan ang mga dogma ng simbahan, tayo ay may mangyayari kasi. Tayo ay magkakasala at meron tinatawag na parang penalty. Yung tinatawag na salitang Latin ay latae sententiae or excommunication. Kasi ito po sa mahal, speaking of the Blessed Mother, ang dogma po ng mahal na ina sa Santa Iglesia na umiiral, 4 lang naman. 4. So, ang difference po ng dogma at saka doktrina, ang doktrina ay binuo ng simbahan ng magisteryo. Yes. Samantalang ang dogma ay divinely revealed by the Holy Spirit. At yan po ay binibigyang diin ng simbahan na dapat nating tanggapin, paniwalaan at sampalatayanan. Yes. Sapagkat pagka tayo hindi sumunod sa dogma, hindi naniwala sa dogma, we are committing mortal sin. Yes. Tandaan niyo po yan. Bilang Katoliko, sa mga hindi Katoliko, wala ho kami magagawa kung ayaw niyong tanggapin yan. Kita-kits na lang tayo at the end of times, di ba? So, ito pong pananampalataya natin ito, mga kapanalig, mamaya hihimay-himayin natin na maintindihan, ito ba'y imbento lamang ng Iglesia Katolika? Pwede bang yung isang tao ay iakyat sa langit at marami pang iba? Kaya antabayanan nyo pong mabuti yan. Ngayon, merong isang site, Brother Albert, mga kapanalig, na may nanatunghayan ko. Nalulungkot ako dun sa stand nila na hindi sila naniniwala sa Assumption of the Blessed Virgin Mary. Bakit? Ganito kasi i-quote ko yung kanilang website. Ang sabi, habang ang idea ng pag-akyat ni Maria sa langit ay hindi heretical sa kanyang sarili, sa simbahang Katoliko Romano, ang pag-akyat ni Maria sa langit ay ang dahilan kung bakit siya sinasamba, pinagpipitaganan, pinararangalan at pinananalanginan ng mga Katoliko Romano. Ang pagtuturo tungkol sa pag-akyat ni Maria sa langit ay isang hakbang upang ipantay siya kay Kristo
at sa gayon ay ituring din siya bilang isang Diyos na kailanman ay hindi itinuro ng Biblia. Ito pong website na ito, website po ito ng mga demonyo. Bakit? Sapagkat wala pong aral sa Iglesia Katolika na si Maria ay inilibel namin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tinuturo ng Santa Iglesia Katolika na ang mahal na ina ay ituring bilang isang Diyos. Sa makatuwid, yung paglalahad ng ganitong klase ng artikulo na punong-puno ng kasinungalingan at si Satanas ang ama ng kasinungalingan, itong website na ito ng God Questions ng isang Christian denomination, ito po ay website ni Satanas dahil ito po'y punong-puno ng kasinungalingan. Brother Albert, ano ba ang pananampalataya ng Iglesia Katolika sa mahal na ina? According to the Catechism of the Catholic Church, number 966. Sa wakas, ang Birheng Kalinis-linisan, ipinagadya sa lahat ng bahid ng kasalanang mana, matapos ang kanyang buhay sa lupa, ay dinala sa kaluwalhatian sa langit at iniluklok sa trono ng Panginoon bilang reyna ng sanlibutan, upang lubusang matulad sa kanyang anak, Panginoon ng mga Panginoon at tagalupig ng kasalanan at kamatayan. Ang asunsyon o pag-akyat sa mahal na Birhen ay isang natatanging pakikibahagi sa muling pagkabuhay ng kanyang anak at isang pagtanaw sa pagkabuhay na maguli ng ibang mga Kristiyano. At tandaan po natin mga kapanalig, ang mga protestante ay hindi naniniwala at walang pagtanggap sa pananampalatayang ito. Wala nang ang pagtanggap, gumagawa pa ng kasinungalingan. Yung God Question na website ba tawag yan? Gotquestions.org. Hindi na nga nagsasabi ng totoo hindi na nga tumatanggap, puro kasinungalingan pa Kaya sabi ko, website ng demonyo ito Di ba, Brother Albert? Bakit? Sapagkat ang sabi nga nila, ipinantay na natin si Mama Mary kay Jesus, walang ganun turo. Yes. Si Maria, ginawa na natin Diyos, walang ganun turo. Saan galing yung turo? Galing sa inyo, wag niyong ipakain sa amin ang hindi namin kinakain. Kaya pasensya na po, gigil lang ako sa pagkasinungaling, nakakagigil di ba? Wala naman pong turo kahit kailan. Kahit itanong nyo kahit saang bahagi ng Catechism of the Catholic Church, kahit sa anumang turo ng mga katikista, ng mga pari, wala pong turo na si Mama Mary Diyos. Wala pong turo na ang mahal na inay inilibel natin sa libel ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin yung dogma of the Assumption, questionable sa kanila. Wala daw pangyayari kay Maria. Ito yung tinitindigan, Brother Albert, ng mga protestante. Walang ganyan. Gawa-gawa nyo lang yan. Ito. Totoo ba na ang dogma ng Assumption ay walang biblical na batayan? Ito yung lagi nilang sinasabi. Walang batayang sa Biblia yan Inventong aral yan ng Simbahang Katolika. At tunghayan po natin ang propesiyang paglalahad hango sa aklat ng Pahayag chapter 12 verse 1. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw, sinasabihan na naman ako, at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Ito Brother Albert, ito'y propesiya tungkol sa isang babae na nakatungtong o lumitaw mula sa langit, tapos nakatungtong sa buwan, nararamitan siya ng araw, meron siyang korona na binubuo ng 12 bituin. Pag yan ang ginawa nating reference na in relation sa Assumption, nako, mag-uupos agad yan. Sasabihin nila, ay hindi, propesya, maraming kahulugan yan. Diba? Ngayon, himayin natin yung binasa mo sa Revelation chapter 12. Diba? Para mas maintindihan natin, sino ba yung subject person dito sa Revelation chapter 12? Una, ano ba yung pagkakakilanlan ng babaeng lumitaw sa langit? Tingnan natin ang paghahayag kung sino to. Yung verse 5 ng chapter 12 ng Revelation, Brother Albert. Sino yan? At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono
ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ibig sabihin, Walang iba. oh, siyempre, sa paglalahad po na ito ng verse 5, chapter 12 ng pahayag, wala pong pasubali na ang babaeng inilalarawan ay si Maria. At ang Yun. sanggol ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Based on record. Opo. Patibayin natin yan, Brother Albert. Lucas chapter 1 verse 30 to 33. Anong sabi? Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Alam mo, Brother Albert, mga kapanalig, pagka pinakinggan yung mabuti yung basa ni Brother Albert at binabasa natin mabuti sa Bible sa inyong mga tahanan, wala pong duda na yung karakter po na tinutukoy sa Revelation chapter 12 verse 1, babaeng nararamitan ng araw, nakatungtong sa buwan, may koronang binubuo ng 12 bituin. Pag pumunta ka sa verse 5, nagsilang ito ng sanggol na lalaki, at itong sanggol na lalaki dinala sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito tinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Pag tinignan natin ang Bible sa ebanghelyo ni Lucas, wala pong ibang tinutukoy na babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki na maghahari, at ang kanyang paghahari doon sa kataas-taasang trono ng Diyos. Binasa ni Brother Albert sa Lucas 1:30-33. Kaya hindi natin pwedeng itanggi yung reference natin about the Assumption ay propesiyang ipinakita doon sa Revelation chapter 12 verse 1. Ito, tandaan natin. May sabi na naman ng mga protestante, Brother Albert. Hindi naman totoo yan. Kasi wala naman sa Bible na namatay si Maria, ganyan, etc., etc. Ito na lang po Pagka wala sa Bible, ibig sabihin hindi namatay. Ayun. O pagka wala sa Bible, ibig sabihin na hindi recorded yung mga pangyayari. Tandaan niyo, merong tradisyon na sinasang-ayunan ang Biblia mismo at ang ating mga apostol, di ba? Sabi nga ni Brother Peñafiel, ni Frater Louis Peñafiel Hermosa, kung si Dimas nga dinala sa paraiso, how much more kay Maria, dugo ng kanyang dugo, laman ng kanyang laman. Hindi imposibleng dalhin ang sa langit ang kanyang katawan at kaluluwa. Ito, question, Brother Albert. Yung bang proseso ng isang tao, katawan kaluluwa, iniakyat sa langit, yan ba ay may basis sa Bible? May nangyari bang ganyan? Baka invento nyo lang nga yan Ito meron. Baka likhang barbero, barbero lang yung mga kwento mong yan. Hindi po ito kwentong barbero. Itong katawan na to, iakyat sa langit? Yes, may possible. May ganun sa Bible? Meron. Saan yan? Ito po ay ating mababasa sa Genesis chapter 5 verse 21 hanggang 24. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. Nabuhay siya ng 300 taon pa na kasama ang Diyos, at nagkaroon din ng ibang mga anak. Umabot siya ng 365 na taon, at sa buong panahon na iyon ay kasama niya ang Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha ng Diyos. Nako, meron, pwede pala yun. Pwede pala yung kinuha yung katawan ay, syempre buhay pa si si Enoch yan. Buhay na buhay siya, tapos kinuha siya, inakyat siyang pwede pala yun. Pwede so po si yun. Enoch lang ba recorded, Brother Albert? Ay, hindi po. Meron pa? Si Propeta Elias din. Meron hindi si Elias Arzadon, Propeta Elias. Nasa Bible. Nasa Bible po. Saan yan? Ikalawang aklat ng Hari, chapter 2, verse 11. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitan sa kanila, ang karuwahing apoy,
nahila ng mga kabayong puti. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ang dalawang tagpong ito kina Enoch at Elias ay nagpapatunay, mga kapanalig, na totoong may assumption o pag-aakyat sa langit na nakatala sa banal na kasulatan. Sa madaling salita, or therefore, mga kapanalig, ibig sabihin, sobrang palpak. 100% palpak. Nauubo ko tuloy sa pagkakapalpak. Sino ba palpak? Mga protestante at yung mga tagapangaral. Doon sa kanilang argumento. Yes. Diba? Opo. Kaya nga maliwanag po, mga kapanalig, dahil palpak sila, tinitindigan ng Santa Iglesia Katolika na ang mahal na Inang Maria po ay nakaranas, hindi imposible, ng proseso ng pag-akyat sa langit, katawan at kaluluwa. At dapat po natin maunawaan na ang paksang ito ay isang aral ng simbahan sa ikararangal po at ikapagbabantog ng kabanalan ni Birheng Maria bilang ina ng ating Panginoong Hesus. Pero hindi ibig sabihin ipinantay natin yung level ng ating Panginoong Hesus kay Mama Mary. Si Mama Mary pinantay kay Jesus, si Mama Mary ginawa nating Diyos, katulad ng turo ng bulaang website ng God Question ng mga protestante. Kaya nga po nung ika-5 siglo, tulad ng ating pinahapyawan na kanina, August 15, pinagdiriwang ang kapistahan ng Dormisyo. Pinagtitibay ng pananampalatayang ito ang pagiging walang bahid kasalanan ng ating mahal na Inang Maria. Dahil preserved from any sins ang mahal na Inang Maria, hindi papayagan ng Diyos na maging contaminated ang kanyang katawan na tinirahan ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 9 na buwan. Nabuo ang kanyang katawang tao sa pamamagitan ng sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Ang dugo ni Jesus ay dugo ni Maria. Tandaan niyo po iyan. Kung kayo po'y nag-aaral ng proseso ng pagbubuntis ng isang babae, ang dugo ng sanggol ay dugo ng kanyang ina. Ang hininga ng sanggol ay hininga ng kanyang ina. Ang kinakain ng sanggol ay ang kinakain ng kanyang ina sa pamamagitan ng mga ng pusod, di ba? So, ito po, mga kapanalig, tandaan natin, sabi nga ng Genesis chapter 3 verse 9, yamang sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So dahil po sa kasalanan, ang kamatayan ay pumasok po sa sanlibutan na nagdudulot po sa katawan ng tao na magbalik mula sa pagiging alabok na kanyang pinanggalingan. Kaya ang sabi ng Roma chapter 5 verse 17, sa pamamagitan ng isang tao si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan, ngunit sa pamamagitan din ng isang tao si Jesucristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala. Sila'y maghahari sa buhay at kay laki ng kahigtan ng pagpapalang ito sa kasawiang iyon. Si Kristo, mga kapanalig, ang nagbibigay ng pagpapala sa muling pagkabuhay at siya rin ang nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Ayon dito sa 1 chapter 11 verse 25 hanggang 26, sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit na mamatay ay muling mabubuhay, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman." Ang tanong, mga kapanalig, pinapaniwalaan po ba natin ito? Amen. Yes, of course, amen. Amen. No? At ang sino mang, tandaan po natin, mga kapanalig, ang sino mang nananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mamamatay kailanman, sa halip ay magkakamit ito ng buhay. Si Maria, ang kanyang ina, ay merong malalim na pananalig sa kanyang anak na nagbibigay buhay. Pananalig na walang pag-aalinlangan. Brother Marco. Sabihin ko sa iyo, nauna na ako. Sige po. Ako may pananalig, pero sometimes dumarating yung time na meron kang doubt, meron kang pag-aalinlangan. Ewan ko lang sa inyo, mga kapanalig, kung kahit minsan sa bahagi ng inyong paglalakbay, pananampalataya, hindi kayo nag-alinlangan. Pero kung ikukumpara tayo sa mahal na Inang Maria, tama yung sinabi mo, Brother Albert, ang mahal na Inang Maria ay walang pag-aalinlangan sa ating Panginoon. Paano natin masasabi yan?
Ikaw Ayun. nagsabi niyan eh. Yes. Anong basis natin para i-claim na si Mama Mary walang pag-aalinlangan? 1 chapter 2 verse 4 hanggang 5 sa wedding feast at Cana. Ah, Yes. anong sabi doon? Sinabi ni Jesus, "Huwag niyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa ito ang panahon ko." Ito, Petmalu. Ah. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Sa salitang English, Ah. do whatever he tells you. Yun ay expression of faith. Yun. Di ba? Gawin ninyo anuman ang sabihin sa inyo. Ibig sabihin, ini-entrust ng mahal na Yun. Inang Maria ang lahat sa kung ano ang sasabihin ng kanyang anak. Yun. Kaya nga ang ating dakilang ama doon sa ano, tawag dito, yung baptism sa Ilig Jordan, Opo. tsaka yung nagpakita sa Transfiguration. Ang Opo. sabi, ito ang minamahal kong anak, siya ang inyong pakinggan. So, ito ay similar dito sa sinabi ng mahal na ina. Gawin ninyo anumang sabihin niya sa inyo. So, pinatutunayan ng talatang ito na si Maria walang pag-aalinlangan sa kanyang mahal na anak. Mga kapanalig, nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na apolohetika. Salamat sa Diyos, purihin ang Diyos. Sa loob Yes. ng 18 taon Wow. ay naririnig po ang ating programa, ang ating tinig. Salamat sa Diyos. Talaga, very grateful to the Lord tayo. At itong tinig na ito, Brother Marco Evangelista po, kasama nyo, 18 years. Siyempre, ang aking partner, Brother John Albert Gales from the Diocese of Imos. Halos 2 taon na kitang kasama. Yes. At looking for more years, Brother Yes, Albert. amen. Si Tatang Larry, 16 lang tinagal eh. Lagpasan mo ha. Gawin mo mga 25. Thy will be done. Siyempre, bukod sa ating dakilan Diyos, salamat po sa management, ang ating himpilan, lalong-lalo na po sa dati nating Pangulo, Father Anton City Pascual, at sa present President natin ngayon, siyempre, ang ating minamahal, Very Reverend Father Roy Billen, ang ating presidente na, sapagkat si Father Anton nagretiro na, at ang pumalit na kahalili ay ang magandang lalaki si Father Roy Billen. Siya rin ang Vice President ng TV Maria. Kaya subaybayan niyo po pareho ang ating mga himpilan ng simbahan. Siyempre, salamat din po sa mahal nating station manager, Madam Riza Mendoza, at sa buong persa ng ating himpilan, Radio Veritas 846. Okay, so bago tayo magtuloy-tuloy, Brother Albert, ang dami-daming nagchat-chat. Maraming salamat po. Shout out kay Brother Daryl Eusebio ng CFD Las Piñas chapter. Magkikita kayo, magbibigay ka ng lecture sa CFD Las Piñas Opo, sa September 28. So lahat po ng mga anti-katoliko, punta na po kayo doon sa Good Shepherd. Nandun po si Brother Albert, abangan nyo para makinig kayo sa kanyang topic. Shout out sa aking mahal na brother Jose Protasio Corilla, kay Brother Mario at Sister Analisa Pamintuan Garcia. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Siyempre kay Brother Roman Oliver, have a blessed Sunday, Brother Roman, dyan sa Europa. Shout out kay Brother Doy Pahardo, ang misis niya laging nakikinig sa atin sa pamagitan ng Transistor Radio. Ito yung mga tinatawag nating mga sinaunang means of di ba? Communication natin, no? Brother Jeff Ponce ng Santo Niño de Taguig, mabuhay ka. Sa aking brother nariyan po sa Australia, Brother Ferdinand Marlo Lopez, mabuhay ka din, brother. I miss you. Ganon din kay Brother Jomel Malyari Otara from Newport Beach, California, US of A. Shout out sa iyo, brother. At sabi ni Brother Marlo Ferdinand Lopez, walang duda na ang kalaban ng babae, mga kapanalig ng Diablo, na mga kalaban ng Iglesia Katolika. Tama ka dyan, brother. Siyempre, shout out sa unang nagchat, Sister Apple Telma Rosales, nariyan po sa Diocese of Tarlac. Shout out kay Sister Edna Lopez yun. Ganon din kay Brother Ronaldo Donaire. Uy, Donaire, boxer to di ba? Naalala ko tuloy yung boxer na Chip PNP tsaka yung kalaban niya. Si Brother Tony Di Mapili, shout out. Sabi naman ni Brother Rico Aguilar Vitales, sa pahayag 12.1, doon pa lang na-recognize na, nakita ng mata ni San Juan na may katawan ng babae, at makikilala ba yon kung espiritu yon? Kaya nakilala niya dahil nakita literal na may katawan at babae, di ba? Si San Juan kasi nagbigay ng propesiya. Shout out kay kapanalig
Kapanalig Bench Mars Malanum Abkilan, mabuhay po kayo. Kay Brother Armando Nordan, shout out din po kay Brother Aaron Jan Nabales Nicomedes, magandang hapon. Pagbati mula sa Immaculate Conception Parish Marikina sa pangunguna ng kanilang bagong kura paroko, si Reverend Father Joselito Santos. Mabuhay po kayo, Father Joselito Santos ng Immaculate Conception Parish, Marikina, Diocese of Antipolo. Siyempre, nakikinig din sa atin ang ating magiting na kaibigan at kumpare, si Konsihal Dr. Amos Caranza, dyan po sa bahagi ng Catanduanes. Mabuhay ka, Doc Amos Caranza. Shout out kay Brother Romel Colete Roldan from Tacloban City. Ganon din kay Kuya Brogy Charles ng Tarlac. No? Marami pang mga bumabati sa atin, Brother Albert. Kailangan natin i-recognize, acknowledge natin sila. Yung mga nanonood sa atin sa ating official Facebook Live ng DCRB, ang ating official Facebook channel. Makinig po kayo lagi dyan. Maraming salamat po. Ganon din po sa mga nakikinig sa atin sa e-radio portal at ganon din sa ating YouTube channel, Veritas PH, yung ating Veritas PH live stream. At tayo'y mapapakinggan din sa Signal Cable Channel 313. Ayan ha. Meron tayong Sky Cable Channel 211. Napapanood naman tayo. Kaya tayo, Brother Albert, mga mukhang artistahin talaga. Yes. Di ba? Nasa ano tayo? Sky Cable. Channel 211. Signal Cable Channel 313. Mabuhay po lahat tayo dyan, mga kapanalig. Okay. So tuloy na tayo sa ating paksa, Brother Albert. No? Ang mahal na ina ay hindi imposibleng iniakyat sa langit. Bakit? Nangyari na po kasi ang prosesong ito at ito po ay nakita nating tagpo sa dalawang persona sa lumang tipan. Ito nga pong si Propeta Elijah at si Enoch. No? At itong talatang ito makikita natin sa ikalawang aklat ng hari, yung kay Elijah chapter 2 verse 3 hanggang 9 at yung kay Enoch sa Genesis chapter 5 verse 21 to 24 at muling binanggit sa Hebreo chapter 11 verse 5. Kaya yung prosesong ito hindi bago. Yung assumption o iniakyat sa langit hindi bago. Kaya ang mahal na ina, sapagkat siya preserved from any sins, original sin, at saka yung mga normal na kasalanang nagagawa natin, dahil po sa kanyang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nabahiran ng anumang kasalanan. Saya nga po mga minamahal kong kapanalig, kung naisin ng Diyos, walang imposible. Kaya sabi ng Luke chapter 1 verse 37, for nothing is impossible with God. Si Enoch iniakyat sa langit dahil siya'y kalugod-lugod sa Diyos. Si Maria ba, Brother Albert, sa mahal na ng Maria, siya ba ay kalugod-lugod sa Diyos? Yes. Meron ba tayong biblical na batayan tungkol dyan? Mababasa po natin sa Lucas chapter 1 verse 28. Kalugod-lugod siya? Opo. Sige ito, nga. sabi dito. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito at sinabi, matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. What? Ganun. Sabihin hindi lang kalugod-lugod. Opo. Kasi ang sabi dyan sa binasa mo, sumasa iyo ang Panginoon. Paano ba nating ilalarawan, Brother Albert, yung pagkakabanggit na sumasa iyo ang Panginoon? Di ba? Opo. Higit pa kay Enoch, ang biyayang ito na talagang ipinahayag ni Anghel Gabriel kay Mama Mary. Kung si Enoch ay iniakyat sa langit, hindi imposible na ang biyayang ito ay gawin din ng Diyos sa ina ng ating tagapagligtas. Oo. Ako naniniwala ako dyan. Tandaan natin mga kapanalig na ang kaugnayan kay Adan ay kasalanan samantalang ang kaugnayan kay Kristo ay buhay. Si Maria kahit minsan ay hindi nagkaroon ng kahit ng anumang kaugnayan kay Adan. Ibig sabihin, si Maria, yung sinasabing hindi nagkaroon ng kaugnayan kay Adan, hindi gumawa ng kasalanan. Yes. Hindi nabahiran ng kasalanan. At kay Kristo lamang may kaugnayan si Maria. Nangangahulugan lamang ni si Mama Mary ay hindi nagdanas ng kamatayan, kundi tanging buhay ng walang hanggan
mula sa kanyang anak. At ito po ay sinasabi sa unang Korinto chapter 15 verse 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Sina Enoch at si Elias ay mga banal, at dahil sa kanilang kabanalan ay hindi minarapat ng Diyos na sila'y mamatay, bagkus ay kinuha ang buo nilang katawan upang hindi magdanas ng pagkabulok ng laman. Kung sina Enoch at Elias ay hindi nagdanas ng kamatayan dahilan sa kanyang kaugnayan sa Diyos, at hindi katakataka na si Mama Mary ay nagdanas din ng ganitong pagtalinga at karangalan mula sa Diyos dahilan sa kanyang tuwirang kaugnayan sa ating Panginoong Jesucristo na siyang nagbibigay buhay. Ayon sa Galatia chapter 2 verse 20, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Si Maria ay nabuhay na may matimyas na pananalig sa kanyang anak, at ang bawat bagay na ginawa nito ay kanyang iningatan sa kanyang puso. Kaya dyan sinasabing ang nabubuhay kay Mama Mary ay si Kristo. Kasi Yes. ang liwanag ng sinabi sa binasa mo na ang lahat ng ginawa ng Panginoon ay iningatan sa kanyang puso. Yes. Makikita natin yan sa Lucas 2:51. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Opo. Ang Panginoong Jesucristo ay nabubuhay sa puso ni Maria, samantalang si Jesus ay namuhay naman sa kanyang sinapupunan. Sa kaugnayang ito, ano pa ang lakas at kapangyarihan ng kamatayan sa kanyang katawan at kaluluwa? Tunghayan po natin ang unang Korinto chapter 15 verse 54, 55 at 57. Nalupig na ang kamatayan, ganap na nagtagumpay. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapanalig, kung ating susuriin ang kasaysayan ni Mama Mary, walang makapagsasabi o makapagtuturo kung saan na ilagak ang kanyang katawan. Meron po ba? May nakapagturo? Wala. Wala ring partikular na lugar kung mayroon siyang libigan, bagamat may dalawang lugar na umaakin dito. Una, ayon sa tradisyon, ito yung tinatawag na Efeso, yung sa kasalukuyang panahon, ay Turkey, kung saan ay may isang tahanan umano ang tinirahan ng Mahal na Birheng Maria sa mga huling sandali ng kanyang buhay, kasama ang apostol na si San Juan Evangelista. Hoy, pinsan ko yan. Hoy! At ang itinuturing na House of the Virgin Mary ay natuklasan o natagpuan noong 1881. Ang ikalawa ay ang tradisyon ng Jerusalem na may paniniwalang dito naggugol na mga huling sandali ng kanyang buhay si Maria kasama si Apostol San Juan Evangelista, na pinsan ni Brother Marco Evangelista. Amen. At ng iba pang mga apostol. At nakapaloob sa Jerusalem tradition na si Maria ay dito namatay at siya'y inilibing malapit sa hardin ng Olibo. Ang naturang libingan ay nanatili hanggang sa kasalukuyang panahon. Isang santo na si Santo Tomas Aquinas ay nagtungo sa Jerusalem sa hangarin na suriin ang bangkay ni Maria. Na mabuksan ang sinasabing libingan ni Maria, ito'y walang anumang laman o anumang palatandaan ng bangkay. Walang nakitang buto o anumang bagay na mag-uugnay sa ating mahal na Birheng Maria. Ang bagay na ito ay nagpapatunay lamang na kinuha ng Diyos ang kanyang katawan at kaluluwa, iniakyat sa langit tulad ng karangalang tinamasa ni na Enoch at Elias upang hindi magdanas ng pagkabulok palibas ay ina ng kanyang bugtong
na anak. Amen. So Ayun. dito, Brother Albert, ang ganda ng iyong pagkakapaliwanag, ano, na ang mahal na ina, dun nga sa Turkey, kahit saan tayong lupalop ng mundo pumunta, hindi natin makikita ang anumang relic o ng first class relic ng ating mahal na ina dahil wala siya dito. Siya ay iniakyat sa langit. Huling bahagi na po tayo ng ating palatuntunan na apolohetika, mga kapanalig, at maliwanag yung sinabi ni Brother Albert at aking binigyan din, kahit sang lupalop ng mundo tayo maghanap ng relic ng mahal na ina. First class, ha? Yes. Hindi ho tayo makakakita. Pag sinabing first class, Brother Albert, ano ba ibig sabihin nun? Yung mga parte ng balat, Ayan, buto, buhok, katawan, di ba? ganun. Yan ang first class relic. Wala tayo niyan. Kasi si Mama Mary ay iniakyat sa langit. Bakit? Hindi ho imposible. Tingnan natin sa Awit chapter 6 verse 10. Anong sabi? Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay at doon maagnas. Tingnan ninyo ang liwanag ng sinabi dito pa sa Ebanghelyo, sa sulat sa Gawa chapter 2 verse 27. Ganito naman yung ating mababasa kaugnay dito po sa binasa natin sa Salmo chapter 6 verse 10. So Gawa chapter 2 verse 27. Anong sabi dito? Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Hindi mo papayagang mabulok ang iyong banal. Hindi mo papayagan na yung katawan na pinaglagakan ng pagiging tao ng Diyos, ng salita ay Diyos, mabubulok lamang doon sa balon ng mga patay. Tandaan niyo po, mga kapanalig, mahal ng Panginoong Diyos sina Enoch at Elias, kaya hindi niya ipinahintulot na ang kanilang mga katawan ay maagnas o mabulok. Si Maria ba, Brother Albert? Si Maria na nanay ni Jesus, mahal ba siya ng Diyos? Yes, amen. Mahal ba siya ng Diyos? Amen. Meron ba sa Bible yan na nakalagay? Ito po, Lucas chapter 1 verse 28. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, magala ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Iyon. At pinakamamahal ng Diyos si Maria ayon sa tinuran ng anghel, kung kaya't maliwanag lamang na hindi niya tututulang ito'y malagak sa kamatayan at mabulok ang katawan sa balon ng mga patay dahil sa ito ay nagdala sa pagiging tao ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Ating pong babasahin ang Colossus chapter 1 verse 27. Ito ang hiwaga, sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon tayo ng pag-asang makapili ng Diyos doon sa kaluwalhatian. At tandaan po natin yung sinasabi ng ng ating simbahan patungkol sa pagpapakita ng Mahal na Birheng Maria kay San Anthony of Padua. Sabi dito, she spoke to him and her words, so different from those others, lifted him out of his sorrow. Be assured, my son, she was told, in a voice too heavenly to be doubted, that this body of mine has been preserved from the corruption of the grave. Sabi pa dito, be equally assured that my body was carried upon the wings of angels to the right hand of the Son of God, where I reign as queen. So yan yung testimony ni San Antonio de Padua kaugnay sa assumption ng mahal na ina. Remember, walang pagdududa that this body of mine has been preserved from the corruption of the grave. Pwede rin pong mangyari yan. Sabi mismo ng Bible, Awit chapter 6 verse 10 at ng Gawa chapter 2 verse 27. Kaya po, mga minamahal na kapanalig, tatandaan natin ang mahal na ina, hindi lamang ho siya ordinaryong mahal ng Diyos. Siya po'y totoong pinakamamahal. At ang nagsalita niyan, mismong ang Arkanghel Gabriel, inutusan ng Diyos, bumaba sa lupa para sabihin yon na lubha o bukod kang pinagpala, ikaw na totoong pinakamamahal ng Diyos. Kaya ho sa mga tagpong ito ng ating paglalakbay ng Santa Iglesia, maraming mga pangyayari, iginiit ng simbahan yung katotohanan na ito. Kaya nga si Santo Papa Pius ika-12
ay nagpadala ng lahat ng sa mga obispo ng simbahan sa buong daigdig tungkol sa Dei Parae Virginis. Nakapaloob po yung katanungan kung marapat bang gawing aral o dogma ng Santa Iglesia yung pag-akyat sa langit ng Birheng Maria, katawan at kaluluwa. Sa question na ito ni Pope Pius XII ay nakakuha po siya ng tugon 98% ng positibong kasagutan, samantalang 2% lamang ang tumutol sa karangalang ito ng Birheng Maria. At yung 2% na yan yung mga sinasabi ng Revelation chapter 12 verse 17 na mga kampon ni Satanas. Ayaw nilang bigyan ng due recognition ang nanay ni Jesus. Tandaan po natin, Catechism of the Catholic Church sa kanyang Compendium 199, ang sabi dito, tinitingala natin ang mahal na Birhen. Siya ang lubos na banal at nasa kaluwalhatian sa kanyang kaluluwa at katawan. Pinagninilayan ng simbahan sa mahal na Birhen kung ano dapat ang simbahan sa lupa at ano ang kanyang kahihinatnan pagdating niya sa langit na bayan. Ito yung tinatawag nating perspective kung bakit tayo naniniwala sa Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang tanong, ito daw po ba ay glorified body? Kung ano yung katawan na meron dito ang Panginoon na umakyat sa langit, yun din po yung katawan ng mahal na ina na iniakyat sa langit. Ngayon, kung ito'y glorified body, yan po ay hindi imposible according sa nais ng Diyos. Kaya nga, walang imposible sa Diyos. Kaya nga, ano nangyari doon sa mga consensus na ginawa, Brother Albert? Anong naging bunga nito? Okay. Bunga nito noong November 1, 1950, idineklara ni Pope Pius XII na maging doktrina ng Santa Iglesia ang pag-aakyat sa langit ni Maria, katawan at kaluluwa. Ano laman ng declaration na yan? Sabi po dito, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma that the Immaculate Mother of God, the Ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul to heavenly glory. Yan yung nakapaloob sa Pius XII Apostolic Constitution Munificentissimus Deus, kaugnay sa Assumption of the Blessed Virgin Mary. Kaya sabi ni St. John Damascene, devotion to you, O Blessed Virgin, is a means of salvation which God gives to those whom He wishes to save. Di ba? Tandaan po natin, ang mahal na Inang Maria ay ina ng Diyos, hindi po Diyos. Kaya nga sa Catechism of the Catholic Church number 963, ang sabi po, since the Virgin Mary's role in the mystery of Christ in the Spirit has been treated, it is fitting now to consider her place in the mystery of the Church. The Virgin Mary is acknowledged and honored as being truly the Mother of God and of the Redeemer. She is clearly the mother of the members of Christ, since she has, by her charity, joined in bringing about the birth of believers in the Church, who are members of its head, Mary, Mother of Christ, Mother of the Church. Si Mama Mary po, Theotokos. Si Mama Mary po, Mother of God. Hindi po siya Diyos. Kaya ho, malaking kasinungalingan ang ginagawang mga vlog ng isang sektor o isang grupo ng mga protestante. Huwag nyo hong titingnan ang vlog na yan o ang tinatawag na website na yan ng mga kampon ni Satanas, sapagkat kayo ay madidisgrasya dyan, Brother Albert. Ulit-ulitin natin, huwag nyong tangkaing magbasa diyan po sa mga website na iyan, di ba? So mga kapanalig, tandaan natin, ang mahal na ina ay ina natin, ina ng simbahan, ina ng Diyos, hindi Diyos. At si Maria, pinararangalan natin ng karapat-dapat na parangal, sapagkat siya po ay itinatawag nating bukod na pinagpala ng Diyos sa lahat. Kung ang mahal na ina ay pinarangalan ng Diyos sa pamamagitan ni Arkanghel Gabriel, how much more tayo? Hindi ba tayo magbibigay ng parangal sa Kanya? Ngayon, ang tanong, Brother Albert, ano bang pamimintuho ang dapat nating ibigay sa mahal na Birheng Maria? Compendium Catechism of the Catholic Church number 198. Natatangi ang pamimintuho na ibinibigay natin sa mahal na Birhen, at ito rin naman ay higit nakakaiba
sa pagsambang inialay natin sa banal na santatlo. Ang natatanging pamimintuhong ito ay ipinahiwatig natin sa mga kapistahang ipinagdiriwang natin para sa Kanya at sa panalangin pinatutungkol natin kay Maria tulad ng banal na rosaryo na masasabi naman natin isang paglalagom o kabuuan ng mabuting balita. Amen. So maliwanag, ano? Ang liwanag talaga ng turo ng simbahan, si Mama Mary ay binibigyan natin ng pamimintuho, hindi po ng worship o pagsamba. Kaya uulit-ulitin ko, maging maingat tayo sa mga pinakikinggan at binabasa natin sapagkat pwedeng magdulot ito sa atin ng kapahamakan. Shout out po kay Sister Lucerna Norma Torres, nandyan po sa Dubai, kay Brother Tony Di Mapilis, Brother Rico Aguilar Vitales. Siyempre shout out din po sa mga kapanalig natin sa iba't ibang panig ng daigdig na nakikinig sa atin umaga, tanghali at gabi. Ganon din kay Sister Alea Masubay, magandang pakikinig at mapagpalang araw sa iyo. Ganon din sa magiting na barbero sa Gapan City, si Brother Jess De Jesus. Ang kanyang barbershop ay Barbershop Biglang Pogi. Uy! Brother Albert, ha? Brother Jess De Jesus, isang magaling na barbero at isang magaling na bone setter sa Gapan City, Nueva Ecija. Maraming salamat din po sa mga kapanalig nating tumutulong para sa pagsusulong ng ating apostolado. Siyempre, unang-una na dyan, ang ating mahal na si Kapitana Evelyn Tan Arago, ang hepe ng Barangay Affairs Office ng Taguig City. Thank you, Sister Kapitana Evelyn Tan, for your generosity at sa iyong buong pamilya. Ganon din po, maraming salamat kay Sister Purissima Arsiaga, nariyan po sa Roma, Italia. Sister Purissima, God bless you at always take care. Ganon din po, maraming salamat kay Police Senior Master Sergeant Eric Castillo at ang kanyang may bahay, si Sister Mary Ann, dyan po sa Caloocan PNP. Police Senior Master Sergeant Eric Castillo. At siyempre sa ating mahal na Brother Arnel at Sister Mercy Borromeo at sa kanilang anak na si Noemi, maraming salamat sa pagbibigay ng tulong at suporta sa ating mission, sa ating apostolado. Wala na po tayong oras at salamat po muli sa inyong pagsama sa amin, pakikinig at pagtatanggol ng pananampalatayang Katoliko. Ako po si Brother Marco C. Evangelista. Ako si Brother Albert Gales. Kami po ay nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Maraming salamat po.